Ayan, magandang umaga po muli sa inyong lahat. Si Kasendon po ito at pa-subscribe muna po bago tayo mag-start at mag-share ng ating video ngayon. So madalas ko pong naririnig ang salitang Skyruns, kaya ngayon pong araw na ito ay pupuntahan natin at papasukin natin ang loob at malaman natin ano ba ang sekreto ng Skyruns, bakit sila ay dinadarayo ng mga tao, ano ba ang meron dito. Kaya tara po, samahan nyo ako sa aking pasok sa Skyruns. Alam nyo ba na ang Skyruns ay may 5 hektarya po ito, at ito ay project ng SM Prime Holding and Corporation, SM Group, consolidated subdivide and real estate asset. So mga ahente ang nagbenta nito sa nagmamay-ari ngayon. At alam din nyo ba na ang Skyruns sa Tagaytay ay binuksan noong Marso 2013 para sa pampubliko. Ito ay hawak ng SM Investment Corporation, subsidiary ng SM Land Property, ay iniusog mula sa SM Prime Holding, at kabilang na ito ibang negosyo at restaurant, kiosks, ride at iba pa ay kasama sa mga hawak nito. Ayan, kaya interesado po tayo na malaman at alam nyo ba ang mga pwede nating makita sa lugar na ito. Kaya pala dinarayo ay ang log coaster, pony cycle, mini biking, boat parade, zipline. Ito po yung parang lalambitin ka, zipline, dream coaster, horse back riding, sky eye, bumper car, express train, wonder flight, red baron, giant balloon. So napakarami po pala nito, kaya dinarayo po ang Skyruns. At una-una po, ang mga pagkain dito ay talagang hindi masyadong mahal. Kayang-kaya ng mga taong naroon lang sa minimum ang sahod, kaya kayang-kaya po ng bulsa. Ayan, marami nang lumalabas sa Skyruns, at tayo po ay papasok doon para bumili ng ating ticket. May entrance po, 120 po ang regular na ticket, pero kapag katulad ko na senior ay 96 po. Ayan po yung entrada ng Skyruns. Ayan, makikita po natin. Ayan, tara at samahin nyo ako sa loob para makita natin kung ano ba yung pwede nating makita dito. Pero kanina nga po sa entrada natin, isa doon sa mga binanggit natin, yung po yung makikita natin. Ang bubungaran po natin dyan ay mga foods, mga pagkain na talagang kayang-kaya ng bulsa. Ayan, ayan, tayo po ay nagbabayad na ng ating ticket para makapasok dito. Shoutout nga pala kay Miko de Mendoza at Max Teki na nakita ko dito sa may barangay Kaybagal. Mga estudyante sila ng Tagaytay College State University. Ay, sa mga estudyante ng Tagaytay College State University, si Kasendon po ito, yung nakilala nyo nga vlogger noong pumunta ako dyan February 17. Ayan, so maraming mga na tubos ng ticket.
Ayan, at sabi nung babae ay yung mga gagamitin daw na car ay hindi magagamit dahil maulan. Ayan, at ina-advise ako ng ating cashier na hindi na raw marirepand yung aking ticket kung sakaling ako ay magpaparepand. Ayan. So, tara po at ating pasukin ang Skyram na ating pinupuntahan ngayon. Ang Tagaytay po ay ikalawang lungsod sa lalawigan ng Cavite. Ayon sa senso ng 2020, ito ay may populasyon na 85,330 million sa may kabuhang 22,399 na kabahayan. Ang lungsod ng Tagaytay ay matatag pa rin sa katimugang Cavite, silangan ng Alfonso Timog ng silangang kanluran ng Calamba, sa Laguna at hilaga ng Talisay sa Batangas. Ayan. Taong 2017, sa pagbabago ng federasismo sa Pilipinas, ang Tagaytay ay kapitolyo ng Timog Katalagugan. Ang lungsod ay tinaguriang itong second summer capital ng bansa dahil sa katamtaman nitong klima. Ang lungsod na ito ay pinakamataas at mabundok na lungsod ng Cavite. Ang tawag po dito ay People's Park and the Sky. Tawag dito. Itaas ito ang tinaguriang Bundok Sungay o Bundok Gonzales. Kaya makikita po natin dito na napakataas ng lugar. Kaya kapag kayo ay pupunta dito at dun sa tabi kayo pupunta, makikita po ninyo yung lawa ng Laguna at yung bundok ng Taal. Ayan po ang mga iba-ibang mga pwede nating sakyan dito. Ang biking Sky, ayan, na nakikita natin. Ang Nissan Coaster, ayan, nakikita po natin. Maraming sumasakay. Ang horseback riding, ayan. Ang alam nyo po ba, ang pagsakay dito ay 350, pero 30 minutes lang. So hindi na ako sumakay at mabibitin ako. Kaya nanood na lang po tayo sa paligid at ayan, marami po tayong nakita dito ng mga bilihan, mga pagkain, mga iba't ibang pwedeng inumin mo, mga juice, makikita po natin dyan. Ayan, kaya yan po, mamimili kayo sa mga gusto nyong bilhin. Kaya nakita ko po rito na kahit pala medyo mahirap ang buhay ay pwedeng pumunta dito sa Skyram kasi hindi naman ganong kamahalan ang mga bilihin dito kumpara sa ibang mga park na kapag pumunta ka doon ay talagang sa presyo pa lang ay malulala ka na. Ayan, nakikita po nyo ang paligid ng Skyram. So nung pasok po natin ay medyo kukunti pa ho yung tao kasi maaga po tayong nakarating dito. Ayan, may mga sasakayan ng mga palarong pambata. Ayan, Ferris wheel dyan sa likuran natin at yung mga umiikot na sasakyang pambata, ayan, nararayan po. Ayan. So, shout out sa ating mga followers, paki-subscribe naman dyan para ako po ay madagdagan ang subscriber. Bago pa lang po tayo, pa-search na lang po dyan sa ibaba, Kasendon po. Ayan. Thank you so much sa mga nakilala ko sa Barangay Kaybagan at maraming salamat sa inyo dyan. Ayan.
Thank you po so much sa inyong lahat. Ayan, may nagpupukpok dito. So nasira yata yung kariton doon sa tabi. Nag-re-recording pa naman tayo, pero okay lang. At ayan, nakikita natin yung mga nag-ride back sa kabayo. Ayan, so may mga ilan-ilan na umuupa para makasakay sa kabayo. Ayan, tuloy po tayo sa ating paggala dito sa Skyrun. Ayan. So, nakaka-bless ang lugar na ito. Kaya sa mga gustong pumunta dito, abay, ano pang ginagawa ninyo? Tara na po kayo rito at nang makita ninyo ang kagandahan ng Tagaytay. Ayan. Ayan, umiikot po tayo sa lugar na ito at nakikita natin yung mga tao na nag-enjoy dito. Ayan. Ayan po, at tahimik lang. Kasi na nga pumunta tayo dito ay wala pang ganong mga tao. At nakita natin yung espasyo ng mga lugar dito ay marami pang available. Ayan, ito po yung sa tabi na kapag narito kayo ay makikita ninyo yung lawa ng Laguna at ang Taal Volcano. Ayan, nakikita nyo po, napakaganda at nakikita natin buhay na buhay ang ulap sa kapaligiran. Ayan, nakikita po natin. So kitang-kita po yan. So hindi lang tayo ganong high-tech sa gamit dahil pasensya na po tayo, bago pa. Wala pa ho tayong mga drone, yung mga high-tech na kagamitan katulad ng ibang mga vlogger. Tayo nagsisimula pa lang po. Kaya test muna tayo. Kaya kayo po yung pag-asa ko na kung kayo ay magsusubscribe sa akin, ayan, baka po tayo ay maging sikat din at makapag-prepare ng mga gamit sa pagbablog. Ayan. So maraming salamat po sa mga nakilala ko at maraming salamat din sa mga nag-watch ng aking video. Ayan, tayo po yung naglalakad-lakad at tinitingnan natin yung paligid dito sa Skyrun. Ayan, marami na pong mga taong pumapasok. Kanina nung ako ay unang entrada, kakaunti pa lang. So akala ko nga ay hindi pa nag-i-start. Kaya ako'y patambay-tambay dun sa unahan, kaya yun po ang nangyari. Ayan. Ayan. So, maganda po yung paligid sa ibaba. Nakikita natin yung mga kalikasan ng tanawin dito. So yung mga pine tree, buhay na buhay talaga. Nakaka-alis ng stress. Kaya ano pa ang ginagawa ninyo, mga kasangga, kasama, kaagapay-abay, pasyal na po kayo dito at nang inyong makita ang nagagandahang tanawin dito. Ayan. So please subscribe. Huwag po ninyong kalimutan. Don't forget subscribe, kasendon po. Yan lang po sa ibaba. Uli, shoutout kay Miko Mendoza at kay Max Teki ng Tagaytay College State University. Ayan. Ayan, thank you po sa lahat ng nanood sa araw na ito. Thank you so much po. Ayan, narito po tayo sa area ng mga pambata. Yung mga makikita natin dyan po, yung
May boat po dyan na pwede kayong... Ayan, tuloy-tuloy po tayo at tayo po ay uuwi na para pumunta naman sa ibang lugar. Ayan. Again po, thank you so much sa mga sumubaybay at nanood ng ating video sa araw na ito.